Magandang araw mga bata! So bago natin simulan ang ating aralin ngayon ay magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Iyuko ang mga ulo at ipikit ang inyong mga mata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Diyos, hinihiling namin ang inyong gabay at kalooban sa aming pag-aaral. Patnubayan po ninyo kami sa aming mga gawain at gawin nawa namin ang inyong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! So bago magsiupo ay pulutin muna ninyo ang mga kalat na nasa inyong upuan at isaayos ang mga upuan. Maraming salamat, maaari na kayong magsiupo. So ngayon, sino ang wala sa klase? Dalawa lang. Okay. So, bago tayo magsimula, ay may ipapakita muna ako sa inyo. Alam niyo ba kung ano yon? Okay. So, may ipapakita ako sa inyo na isang kanta at makinig ng mabuti dahil pagkatapos ng kanta ay iuulit ko ito at sasabayan niyo. At may kakaunti akong mga katanungan sa inyo. Naintindihan ba? Okay. Buyayang sa tubig. Ako na nakayang walay katig-katig, walay bugsay-bugsay, buktunday pangkaykay, pagtunggok sa baybay nagakapay-kapay. Sa yutang gisa at katinaw sa tubig, dayo og lumat kalinaw ang ibig. Apan isang araw, punglo ay umulan, nawasak na hanamunting kabuhayan. Dito sa Mindanao, di na kami balay. Ang kanhing alagkaw ni nanay ug tatay, sila gapanguhag buway ug bagakay, aron pabaylo ang mga isdang gagmay. Minsay isang tatay payapang nagbungkal, katabang ni nanay sa lupang di mahal. Naay munting paslit nga nais mag-aral, digmaan at sakit inuoy umiral. Halina't magmasid at maunawaan, buyog at kuliglig, panay ang tagisan. Naisahing papawid sa radyat lathalaan, Naisahing papawid, naisahing papawid, naisahing papawid sa radyat lathalaan, ngunit di narinig ang tinig ng bayan.
dahil tapos na kayong nanonood sa kanta at tapos na din kayong kumanta, may 3 akong tanong. Hindi na kayo kumuha ng papel dahil ito ay pwede lang ninyo na isagot sa akin. Ano ang nakikita nyo sa kantang pinapanood nyo? Magaling! Masaya ba kayo? Sobrang saya, magaling. Ano ang pinapahiwatig ng kanta? Okay. So, nakikinig talaga kayo ng mabuti. So, ngayon, hindi muna natin tatalakayin ang ating aralin ngayon. May katanungan muna ako. Ano ba ang ating tinatalakay noong nakaraan? Ano ang ating tinatalakay noong nakaraan linggo? Okay. Tungkol sa katutubong, sining, sayaw. So, may naiintindihan o may naalala ba kayo sa aking tinatalakay noong nakaraan ko? Magbigay ng halimbawa ng katutubong sining, sayaw. Okay, tinikling, pandango sa ilaw, binasuan, singkil, ano pa? Karinyosa, at maglalatik. Magaling. So ngayon, alam niyo ba kung ano ang ating tatalakayin? Okay, ito ay katutubong sining awit. So, alam niyo ba kung ano ang katutubong sining awit? Okay, so ngayon may hinihanda akong chart at ito ay babasahin mo. Pakibasa lahat. Maraming salamat. So, ang katutubong sining awit ay tumutukoy sa mga tradisyonal at likas na anyo ng sining na nagmula at nagpapatuloy sa loob ng isang partikular na kultura o komunidad. Ito ay mga sining na nagpapahayag ng mga halaga, paniniwala at karanasan ng mga katutubo sa isang tiyak na lugar. So, ang katutubong sining ay naglalarawan ng identidad at kultura ng isang grupo o komunidad sa pamamagitan ng musika, sayaw, panitikan, at iba pang anyo ng sining. At may ipapakita ako dito na ilang mga halimbawa ng katutubong sining awit. Ito ay isang leron-leron sinta, bahay kubo, paro-paro, at sit-sirit-sit alibangbang. So, ang leron-leron sinta ay isang awit na kilala sa buong Pilipinas at karaniwang itinuturing sa mga paaralan bilang bahagi ng kultura at tradisyon ng bansa. Okay. So, ang bahay kubo ay isang awit na naglalarawan ng simpleng pamumuhay sa probensya at nagpapakita ng iba't ibang uri ng gulay na matatagpuan sa paligid ng bahay kubo. Yan ay ating gagawin paminsan-minsan sa ating bahay. Di ba sa ating bahay ay magtatanim tayo ng iba't ibang gulay? Tama ba? Okay. Susunod ay Paru-Parong Bukid. Isang awit na naglalarawan ng maganda at makulay na kalikasan sa pamamagitan ng paglalarawan sa paru-paro. Alam niyo ba kung ano ang paru-paro? Magaling. So, ang huli ay sit-sirit-sit alibangbang. Isang awit na kilala sa mga bata at nagpapakita ng kagandahan ng musika at panitikan sa Pilipinas. Ano nga ba ang alibangbang? Alam niyo ba kung ano ang alibangbang? So, ang alibangbang ay alam natin lahat yan, hindi lang sa mga bata. Iyan ay makikita natin sa mga halaman, mga bulaklak. Yan ang alibangbang. So, ngayon ay may inihanda kong katanungan at kumuha ng kalahating papel. Una, ano ang ibig sabihin ng katutubong sining awit? 2, magbigay ng isang halimbawa ng katutubong sining awit. Tapos na ba ang lahat? Pakilagay sa harapan? Okay. So, may naiintindihan ba kayo sa ating tinatalakay ngayon? Magaling. So, ano nga ba ulit ang ating tinatalakay ngayon? Tungkol sa katutubong sining awit. Okay. So, ano ang ating pinapakita na halimbawa? Sit-sirit-sit, alibangbang, paru-parong bukid, leron-leron sinta, bahay, kubo.
Okay, so ngayon ay gumawa kayo ng sarili ninyong katutubong awit. At kayo ang pumili kung anong paksa ang inyong gagawin. Okay. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto. Okay. So ngayon, dahil tapos na ang lahat, ay magkaroon muna tayo ng asignatura. Ito ay sasagutan ninyo ito sa inyong bahay at isulat ito sa isang papel. Okay, sumulat ng isang katutubong sining awit. Kayo na ang pumili kung ano ang inyong gusto na isulat na katutubong sining awit. At iyon lang po mga bata, magsitayo ang lahat para sa huling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Diyos, salamat po dahil ginagabayan niyo po kami sa araw-araw. Maraming salamat po dahil marami kami natutunan ngayong araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Okay, mag-ingat kayong lahat.